Yo yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuis, mga gayas, ay rumisbak po itong congressman ng District 3. Hugas kamay, Poncio Pilato. Ha? At pinagmukhang sinungaling ang ating buting Yormisco Moreno. What the Oh my goodness! Ito po ang mapapanood natin sa video ng ito. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. Napakaling tulong po yan para sa pag-grow up ng ating YouTube channel hanggang sa mananalo ang ating buting Yormisco Moreno hanggang sa dulo. Kahit saan mamapunta ang ating buting Yormisco Moreno, susuportahan po natin ito dahil nakita po natin na siya yung karapat-dapat talagang mamuno mga kois mga guys. So without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Kaya nga nung bumaba pa kami, naghaharutan pa kami, kaya nga hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila, kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Malik ka na. Malik ka na. Sabi bigla ka nag-request sa meeting, dalawa, ng isa pang Crocs sa District 2. O kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. How painful it is. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. That time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon. Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. So yun nga mga kois mga guys. So pag race back ni Kong Joel Chua ay pinagmukha pa niyang sinungaling ating butihing Yormisco Moreno. So without further ado naman, umpisa na po tayo. Okay? Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! In a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno. And recently, in a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno made public that you had a meeting in BGC with Congressman Valeriano. But what is your side of the story on that? Yeah, we had the meeting because our purpose at that time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon. Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. So you also met with, yung kayong tatlo yung nag-meeting? No, we were 4. Four, okay. And alam po ninyo, number 1, how could I do that? He was my boss. And I still maintain my, ano siya eh, ninong siya ng anak ko eh. So you really had a friendship. Ang friendship. Wow, maamo ah. Maamo, papabango. Pero wag ka ha, pinagmukhang pang sinungaling ang ating buting Yormisco Moreno niyan ha. Po namin is malalim. So sino yung mga nasa meeting? You, Ako, former si Mayor Isko, si Councilor Letlet Sargal, tsaka si Congressman Valeriano. And siyang namili ng lugar. Lugar niya yun eh. Eh, hindi naman, kumbaga, dayo lang ako dun sa lugar na yun, di ba? So, ang purpose namin, kaya kami nagpunta doon, was to, at least to, ano ba talaga, saan direksyon ng partido natin? Ano ba talaga yung plano natin? But unfortunately, walang ganung nangyari na sinasabi niya. Kaya nga nagugulat ako ngayon kung ano ng mga sinasabi niya na sinabi ko raw. pero hindi heated, walang heated arguments. Wala. It was Nagkaroon lang kami ng discussion. mga pag-uusap. Actually, yung sinabi ko sa kanya nung time na yon kasi parang ang sinasabi ko, boss, sabi ko ng ganon. Boss nga tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede nating labanan, pero sana wag tayo. Hindi maganda na tayo maglaban dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his decision to run as mayor against Mayor Honey. Yes.
Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na Bukang salungat na yata yung mga sinasabi ni Yorme Isko Moreno sa mga pinagsasabi mo, sir, ha? ikaw, sabi ng gano'n. Kaming dalawa. Kasi pag upo namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, kayong dalawa, ano sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si... Pero, take note mga kois, mga gayas, siya po itong nagpa-interview na tungkol kay Yorme Isko Moreno na traitor daw ito. Take note yan. Ilang beses na po natin napapanood yan. si Hani. Bakit? Sinabi ko ba natatakbo ko? Ginanon agad kami. So he was saying na hindi siya tatakbo. Ang sinasabi niya hindi siya tatakbo. So, sa sinasabi niya ng ganun sa amin na, ano sinasabi niya, nakihani kayo. Parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing ganun kay Congressman Brian Yamsuan na ganun. So, nagkatinginan lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre, ayaw mo namang siyang confront. We. Aminin, sir, wala bang sumigaw? Na mas mabuti pang manalo yung iba kaysa ikaw? Huh? Wala bang ganong pangyayari, sir? Pwede natin makuha yung record ng CCTV doon, sir. Yung CCTV, especially yung mga human CCTV, hindi po magsisinungaling yun. Yung mga human CCTV, naku po. Accurate pa yun sa sikat ng araw. Ayan, diba? So, ganun lang. Marami siyang mga inaano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Hindi daw pinapatulan. Pero sumigaw. Mas mabuti pang matalo kami sa iba. Wag lang ikaw. Ayos. Diba? Sabi ko, wine ang iniinom ko noon. Hindi naman ako umiinom ng, unang-una, never naman akong nalasing. Diba? Wow, congrats. Hindi pala lasinggero si Kong. Congrats. Red wine lang sa kanya daw. So, pangalawa, Di ba hindi ba nakakalasyang yung red wine? Hands up naman dyan kung hindi po nakakalasyang yung red wine kasi hindi pa po ako nakatikim yan eh. Natikman ko Lapo, Tanduay, Lambanog, basta yung mga bandang Visayas o Mindanao na mga inumin. Halos lahat yun. Katsubong lang po yung hindi. it was a friendly discussion. So, kaya nga nung bumaba pa kami, naghaharutan pa kami, kaya nga hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila, kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Would you imagine, mumurahin ko siya, isang damakmak ang bodyguard niya. Diba? Totoo bang may mga bodyguard si Yorme Isko Moreno? Siguro sa panahon nung siya pa ay mayor. Baka mga kaibigan lang, sir. Kandamakmak, sir. Kasi yung tinutukoy siguro mo yung sandamakmak, yung mga taong sumisigaw nga, bumalik ka na. So ano naman yung ang- naging conclusion nung meeting na yon? Did you leave in Wala, amicable sinabi niya terms? na, wala namang sinabi. Sinabi niya na di daw sila maglalaban ni Mayora Hani. When was this? Back in what month? Ano lang to eh. So, I I suppose before July, bago siya mag-declare. Yes, tatakbo yes. siya. Definitely bago siya And mag-declare. he also allegedly said that you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. Ayan. Ba't ko naman sasabihin? Matalo na kami, sorry. Matalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. No. Did I you did not say say something? that. Okay. I did not say that. Ha? So, pagsisinungaling na po iyon. Tapos, balik ta rin pang si Yorme Isko Moreno ang naging sinungaling. Ayos Wow! Naman! I did not say that. Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim. Tama't mali siya, sinamahan namin siya. Yorme Isko, alam kong nakikinig ka.
Totoo bang hindi daw niya yon sinigaw at sinabi sa iyo? O kita mo, Sir Chua, sinungaling ka nga. Totoo pala eh. Ano? Lumaban siya kay Mayor Erap. Tama't mali siya. Sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat, pero wag lang tayo maglaban-laban. Ah? Ah? Wah! Alala ko tuloy yung mga effects ng mga video effects ng mga pusa. Wah! Ano yung sinasabi niya? Nakalimutan ko. Labanan na daw. Yung iba, wag lang sila. Wow! Ah! Kahit na mali na yung ginagawa ng iyong mga kasama, di ka pa rin iimik. Hayaan mo lang yung mga taong bayan na malugmok magdusa. Ganun po ba ibig sabihin na porket kaibigan? Naku po, sabi ni Yorme Isko Moreno, walang kaibigan sa kanya, walang pamilya sa kanya kung ikaw ay tulunggis, idi at pati at inaabuso mo yung taong bayan. Ha? Diins kayo pipiliin ni Yorme Isko Moreno, but cause pipiliin niya ang sang katauhan na maraming nangangailangan sa pamalaan ng lungsod ng Maynila. Whereas ngayon ay umiiyak, sumisigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno dahil bumalik na naman sa kadugyutan ang City of Maynila. Dahil isang pamilya tayo eh. Yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang training sa amin. Aba, porket isang pamilya, i-ignore mo na yung mga maling ginagawa ng iyong kasamahan? I-ignore mo na iyon? Ha? Ayos ah. Sa Asenso Manileño. Kukonsintihin mo versus sa napakaraming, sa 2 milyong residente dyan sa City of Maynila. Wow, ayos. Kakaiba yung mindset nyo. Talagang taliwas. Opposite yung mindset nyo at saka kang Yorme Isko na mindset. Isang pamilya. So you don't do that to your family, to your allies. 'Di ba? Hindi mo bakit mo lalabanan ng kaalyado mo? 'Di ba? Ngayon, sinasabi niya Nagpapatawa ba ito? Kaya pala sunod-sunuran sila. Sunod-sunuran sila dyan sa Kongreso. Alams na dis! Ha? Alams na dis! Ha? Ano bang ibig buot ipaibot ani? Ano bang ibig sabihin nito? Kahit mali nang ginagawa mo sa iyong kasamahan, kukonsintihin mo pa rin dahil nga kapamilya. Ha? That is kind of corruption. Hayaan mo yung kasamahan mo, especially public servant kayo, nagagawa ng hindi maganda. Ganun po ang buot ipaibot nila, ang ibig sabihin nila. Wow! Kakaiba po kayo. ng gano'n. Kung may nakikita kang mali kay Mayora Hani, sana you call her attention, you talk to her. And in fact, lahat ng mga department head dyan, puro appointee niya eh. Puro siya mga chosen, niya yun eh. Mga Ayan na naman. Anong buti paibot na naman ninyo? Anong ibig nyo sabihin? Papalabasin nyo naman na sinabutahin ni Yorme Isko Moreno? Wow ah! Ayos, ugas kamay. Poncio Pilato, pasok! taan niya lahat yun eh. So, ano ang point, di ba? Well, yesterday, Congressman Valeria, Ang point, sir, alam mo sir kung ano yung point. Napakalaking factor kung bakit bumalik si Yorme Isko Moreno, sir. Number 1, kalinisan. Number 2, napabayaan yung mga seniors, mga estudyante. Napabayaan yung mga pinatayo ni Yorme Isko Moreno. Pagdating naman sa health, ayun, balik sa kadugyutan dahil sa mga online na iyan. Ha? Napakalaking factor, sir, kung kaya bakit bumalik si Yorme Isko Moreno. At hindi siya mismo.
ha? Hindi niya mismo ginusto na babalik sa City of Maynila, but cause sigaw po ng taong bayan po yan, sir. Ha? Sigaw po, majority ng mga batang Manileño sumisigaw na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Was saying that sinasabotage daw ni Mayor Isko si Mayor Honey based on the people na renetain ni Mayor Honey na galing kay Mayor Isko. Do you believe that or do you know if that's true? Well, it seems na ganun nga yung nangyari nung nagkakaroon nga kami ng conclusion, no? Kasi halos lahat ng mga issue, nung nandoon nga kami sa meeting, isa pa nga sa sinabi ko, boss, if you want, magpa-survey tayo, but not based on personality, based on issue. Sabi ko, ang issue naman ngayon, clamping, towing, basura, diba? Eh, mga bata natin yan. Sinabi ko, mga bata natin yan, pero hindi ko sa kanya masabi na, boss, mga bata mo yan eh. Diba? Yun lang ba yung issue, sir? Hindi ba issue yung hindi na accurate yung mga allowances ng mga senior natin at yung mga allowances ng mga estudyante natin dyan sa City of Manila? O nasana yung insure ni Yorme Isko Moreno noon? Yung mga pakik ni Yorme Isko Moreno? Ha? Yung mga pa-online sa sistema dyan sa health center sa City of Manila. Pero hindi ko naman siya madiretsyong gano'n dahil boss ko nga siya eh. So, alam mo, Karen, sa totoo lang, until now, marami akong naririnig na sinasabi niya. But still, yung love ko sa kanya at yung respeto ko sa kanya nandoon pa rin. Nagpapatawa to ha. But still, yung respeto at love ko sa kanya andun pa rin. So, ano yung ginawa mo, sir, doon sa nagpa-interview ka, sir, na sinabi mong traitor si Yorme Isko Moreno, sir? Love ba yun, sir? Parinira yun eh. Hindi yun love, hindi yun respeto. Nangangahulugan yun na wala kang respeto, wala kang pagmamahal. Biruin mo. In public, sinabihan mong traitor si Yorme Isko Moreno. Yan ba yung love at respeto? Tapos sisigawan pang, "Huwag ka lang babalik! Huwag ka lang babalik!" Nanglilisik pa yung mata. Good item. Dahil genuine yung pagmamahal ko sa kanya eh. Wow, Gino. Kaya lang naman ako pumunta kay Mayora. Parehas ko silang mahal eh. Oh. Parehas ko silang tinuring kapatid. Oh. Ninong at ninang ng mga anak ko yan eh. Oh. Kaya lang pinili ko si Mayora because that is Bakit? the right thing to do. Ha? You don't do that to your ally and to your consider. Pinili daw niya si Mayora. So, ibig sabihin, konsentidor itong taong ito. Ha? Wala na nga naggawang maganda dyan sa City of Manila. Pinili pa niya. So, ang tawag natin dyan? Konsentidor, di ba? As friends and family. Hindi lang kami... Tignan mo ngayon, tatalunin ka na ng kapatid ng katropa mo pa. Saklap. Politically. All alone, I thought, yung friendship namin is beyond or transcend beyond politics. Di ba? And do you think maayos pa yung relationship? Because it sounds like you were all very close. Meron pang Thursday club that Yeah. Weekly that you Yes. guys eat together with Mayor Isko and Mayor Honey. So, In fact, maayos pa ba to? sinabi niya na matagal daw namin siyang hindi kinausap. Pero nung Nakapagtataka lang po talaga ito. Bakit pag ini-interview sila, puro na lang yung mga tiran lang kay Yorme Isko Moreno? Diba? Malapit na eleksyon, pwede ba? Pwede ba ilahad nyo sa taong bayan kung ano yung nagawa nyo? Yung programa nyo, kung nagawa nyo ba? Bakit puro nagpukul kay Yorme Isko Moreno? Mabigat bang kalaban si Yorme Isko Moreno? Kung mabigat pala, surrender na kayo, concede na. Ano pinantay nyo? April lang, we had this dinner with Secretary Jerry Acosar. Nagdi-dinner kami ni Secretary Jerry Acosar. Ako, si... Damay pa yung sekretary, ha?
Mayor Isko, si Mayora Hani, si Secretary Jerry Acosar. You can Why confirm that. Secretary Jerry? Parang may concern about dun sa garbage problem eh. So, O, kita mo na? Hulog sa bitag. Good job, mama. Good job. Akala ko kasi ma'am, bias ka eh. Yan pala, hulog sa bitag. So, may problema talaga. Oh, may problema. At yung problema na yun yung hindi nagustuhan ni Yormes Moreno. Ha? Kita nyo? Sa 100 niyang pagmamalinis. Ha? Sa 100 pagmamalinis, yung 1% hulog sa bitag. May problema, kita nyo. Oh, yung problema na yun, yan yung hindi gusto ni Yormes Moreno dahil alam nyo naman, sa panahon ni Yormes Moreno, Hakot Awards, di ba? Oh, ngayon, panglima sa City. My goodness naman, yung crime tumaas. makikita mo, yung communication nilang dalawa, lagi naman nando dun eh. 'Di ba? In fact, yung chief of staff ni Mayora Hani at yung secretary niya, mag-asawa. Talagang intertwined lahat kami. Are you worried that, for example, if you win a second term and then there's a change in the mayor leadership and you took the side of Mayor Hani for the elections and Mayor Isko wins, that you'll be less effective in delivering changes and reforms in your district because of tensions? Well, siguro that will Op. Tika lang. Maiba na tayo. Maiba tayo ng usapan. Alam nyo po kasi, ma'am, sir, si Yormes Moreno, walang masamang tinapay. As long as nakakatulong ka. Kasi sa panahon ni Yormes Moreno, yung mga empleyado ng City Hall, hindi lang naman tauhan niya. Tauhan ni Lim, tauhan ni Irap, tauhan ni Sir Atienza. Walang masamang tinapay ni Yormes Moreno as long as hindi ka tulunggis. one of the concern, di ba? Because maraming bagay pa rin talaga pagkakakambi mo yung mayor kung talagang alay mo, di ba? Mas marami kang may di-deliver na services sa district mo. At ako sa totoo lang, masakit sa akin itong nangyari because I love both of them. And I treat them both with respect. But this thing happens wala namang may gusto nito eh. Sabi ko nga, kung una pa lang, bago siya tumakbong presidente. Anong walang may gusto? Kung nagtatrabaho pa kayo dyan ng tama, yung Asinso Manilinyo, walang isko na babalik, real talk po. Wala pong sisigaw ng mga Manilinyo na balik na Yormes Moreno. Real talk po yan. Ha? Kayo ang may diferensya. Hindi si Yormes Moreno. Huwag yung sisihin si Yormes Moreno. But cause, sisihin nyo yung sarili nyo. Presidente, sana sinabi niya na, Mayora, tatakbo akong presidente. Pag nanalo ko, tuloy-tuloy ka na. Pero pag hindi ako nanalo, okay ba sa'yo? Nababalik ako. Ngayon, pumayag si Mayora at tumakbo si Mayor Isko na mayor at lumaban si Mayora, mali si Mayora. Okay. Sasamahan ko si Mayor Isko. Pero wala namang ganung arrangement. Walang ang ganong arrangement. Pero, ang tanong kasi, sir, bakit kinukusente mo yung tao na wala nang magandang halos tama? Hindi ko naman sinasabi na buong termino niya wala siyang magandang ginawa. Mayroon din naman, pero mas majority yung mali talaga. Makikita po naman sa lahat ng index sa panahon ni Yormes Moreno, yung index ng crime bumaba, pero sa ngayon, ang taas naman ng index ng crime. O di ba doon mo makikita sa panahon ni Yormes Moreno yung kalinisan, kaya nga Hakot Awards si Yormes Moreno dahil divisoria yung mga lansangan na hindi nadaanan agad yung mga basura, especially yung mga basura na iyan. So, bakit mo sinabing love mo si Yormes Moreno tapos sisiraan mo? Yun ba yung love at respeto? Ako, paki-research na sa Google dyan o sa Webster, baka iba na po yung meaning ng respeto at love. Baka nagkamali na rin ako eh. So sa akin, at from day one, lagi sinabi niya na sa amin. Si Mayor Isko, sinabi niya sa amin.
Kayo huwag kayong makikinig sa mga urot. Urot ang tawag niya. O, sige, urot. Kahit anong Turo, marinig turo ninyo yun, na urot. pag-aawayin kami ni ate, hindi mangyayari yun. Hindi kami maglalaban. And then biglang nagbago ng Ngayon, statement. ang dinadahilan niya, kaya siya laban dahil sa amin. Yeah. Ang dahil sa amin, hindi. Mali po. Mali po yung info nyo, sir. Sariling information nyo yan. Pero yung information ng taong bayan, iba po. Taliwas po sa mga information nyo dahil bakit bumalik si Yorme Isko Moreno? Dahil sa mga batang Manilinyo, sir. So, klarong-klaro dito sa mga Kois Magayas na talagang konsentidor po sila sa mga gawain na kahit hindi na maganda, basta kasama at kapamilya. Nako, hindi bawal po kay Yorme Isko Moreno yon. Alam nyo, naaawayin talaga kayo basta gumagawa kayo ng katulunggisan dyan sa City of Manila kahit na kapatid, kamag-anak, kapamilya pa kayo. Klaro po yan na sinabi ni Yorme Isko Moreno. Gusto nyo pa? Balikan pa natin? Baka gusto nyong balikan eh. Ito na. Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utaw. Kaya Kontento ka na ba, sir? So, ibig sabihin, dahil kinontra kayo ni Yorme, kinalaban kayo ni Yorme Isko Moreno, mga tulunggis kayo. Yun talaga eh. Kasi ayan nga, sinasabi nga, prangkahan yan, real talk yan, sabi ni Yorme Isko Moreno. Kasi naman sila, talagang, ini-ignore po nila kahit na mali na yung ginagawa ng kanilang kasamahan, kinukonsinti nila. So, klarong-klaro dito mga Kois Magayas kung sino pong nagsisinungaling sa kanila, ha? Ayan, for clarification lang, mas naniniwala po tayo kay Yorme Isko Moreno kaysa kanila. Sino bang maniniwala sa kanila mula pa nang nagparinig? Sila pong nangunang umaway kay Yorme Isko Moreno, nagparinig, traidor at boy benta daw ito. So, kaya ito ngayon, alam sa this, vote straight po tayo. Ma'am Che, wag pong kalimutan si Ma'am Che Atienza, ha? Ayan, kailangan po yan sa City Council para sa muling pagbabago. Yung mga congressman mula District 1 hanggang 6 at yung mga city councilors natin, alam niyo na kung sino mga yung taga Manilinyo, vote straight po tayo. Okay, at dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first!